Sa murang edad ay nabuntis si Janine. Nang dahil sa takot na hindi niya mapalaki ng maayos ang kanyang anak, ay iniwanan niya ito sa labas ng bahay ng isang mayamang mag-asawa. Makalipas ang ilang taon, ay naging maganda na ang buhay ni Janine. Ngunit hindi pa rin siya lubusang masaya dahil nais niyang makasama ang kanyang anak na iniwan niya noon. Hinanap niya ang kanyang anak at hindi naman siya nahirapang mahanap ito. Ngunit dahil sa nahihiya siyang magpakilala rito na siya ang totoo nitong ina, ay isang paraan ang naisip ni Janine. At yun ay ang magtrabaho bilang katulong sa bahay kung saan nakatira ang kanyang anak. Magagawa nga bang panindigan ni Janine ang pagiging kasambahay kung sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak ay nais niya itong yakapin? At matatanggap ba ng anak niya si Janine kapag nalaman nito na iniwan niya ito noon? Tunghayan natin ang kapanapanabik na kwentong ito tungkol sa isang batang ina. Gumuho ang mundo ng 16 years old na si Janine nang malaman niya na buntis siya. Ngunit tuluyan yung nawasak nang makarating sa kanyang balita na umalis na ang nobyo niyang si Diego at nagtungo na sa ibang bansa kasama ang buo nitong pamilya. Labis siyang natakot sa kanyang sitwasyon dahil alam niya na magagalit ang kanyang mga magulang sa pagkakabuntis niya sa murang edad. Mahirap ang pamilya ni Janine. Isang labandera ang nanay niya at karpintero ang kanyang ama. 7 silang magkakapatid at lahat sila ay nagsisiksikan sa isang napakaliit na kubo. Mas lalo pang nagpabigat sa loob niya ang katotohanang panganay siya at palaging sinasabi ng nanay niya na kailangan niyang tumulong sa mga ito kapag nagkaroon na siya ng trabaho. Mas pinili ni Janine na itago sa lahat ang dinadala niya. Ngunit nang unti-unti nang lumalaki ang tiyan niya, ay doon na siya nagdesisyon na umalis sa kanilang bahay. Isang madaling araw, lumabas si Janine sa bahay nila bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang pirasong damit at ang lahat ng perang naipon niya mula sa pagiging tindera sa isang panaderya. Pinigilan niyang humikbi upang hindi magising ang mga magulang at kapatid niya. 7 buwan na ang tiyan ni Janine at hindi niya na yun kayang itago sa pamilya sa pamamagitan ng pagsusuot ng maluluwag na damit at pagsisinungaling na tumabalang siya. Mas ninais na lang niyang maglayas upang hindi niya makita ang mukha ng kanyang ama at ina na galit ng dahil sa kahihiyan na dadalhin niya sa kanyang pamilya. Pagdating ni Janine sa highway, isang bus ang huminto. Sumakay siya roon at umupo sa pinakahulihan. Nang lapitan siya ng konduktor at tanungin kung saan siya pupunta, ay agad siyang sumagot. Sa Makati po. Mahinang sabi ni Janine sabay abot ng pamasahe. Sa pag-andar ng bus ay bumuhos ang luha ni Janine. Wala siyang ideya sa kung ano ang mangyayari sa kanya, ngunit isang bagay ang sigurado siya. Nais niyang makalayo sa kanyang pamilya. Sa unang linggo ni Janine sa Maynila ay naubos na agad ang kaunting pera na dala niya dahil wala siyang ideya kung paano mabuhay sa lungsod na noon lang niya napuntahan. Nagsimula siyang matulog sa bangketa kasama ang ilang pulubi na nakasanayan na ang lamig ng semento. Walang trabaho ang tumatanggap sa kanya dahil sa kanyang kalagayan. Umaasa siya mula sa mga natitirang pagkain sa mga karinderya at mga baryang iniaabot ng ilang mabubuting loob. Hanggang sa nakilala ni Janine si Erica, isang dalagang pulubing palaging may dalang isang maliit na kariton na puno ng kalakal. Hindi ka tatagal dito kung hindi ka matututo, sabi ni Erica nung una silang nagkausap. Pero wag ka mag-alala, kung gusto mo sumama ka na lang sa akin. Nakangiti nitong dugtong. Simula noon, naging magkaibigan na sina Janine at Erica. Tinuruan siya nitong mga lakal at maghanap ng pwedeng kainin mula sa basura at tumayo sa sarili niyang paa. Isang gabi, kabuwanan na ni Janine. Nagbabadyang malakas na ulan nang naramdaman ni Janine ang matinding pananakit ng tiyan. Nasa ilalim sila ng isang lumang tulay at si Erica ang unang nakapansin sa kalagayan niya. Ano nangyayari sa'yo, Janine? Parang kahit sinong pintor hindi maipipintay ang mukha mo. Natatawang wika ni Erica. Kaninang umaga pa kasi sumasakit ang tiyan ko. Humihilab tapos nawawala, tapos bumabalik na naman. Nakangiwing tugo ni Janine.
Diyos ko, kaninang umaga ka pa yata nagle-labor, Janine. Manganganak ka na. Sigaw ni Erica at mabilis nitong hinanda mga basahan at ilang plastik bilang pansamantalang banig. Nagsimula nang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa semento ay tila sumasabay sa malakas na pagsigaw ni Janine habang siya ay nanganganak. Kaya mo yan, Janine. Huminga ka ng malalim. Umirig ka lang. Natatarantang wika ni Erica. Matapos ang ilang minuto ng paghihirap, sa wakas ay narinig nila ang iyak ng isang sanggol. Isang maliit na batang babae ang iniluwal ni Janine, na agad namang binalot ni Erica sa sirasirang damit. Sa kabila ng ulan at lamig, napuno ng init ng pagmamahal ang puso ni Janine habang tinitingnan ang kanyang anak. Ang inosenteng mukha ng bata ay tila nagsabi sa kanya na magpatuloy at huwag sumuko. Ang ganda niya. Bulong ni Janine habang tumutulo ang luha. Oo nga, kamukha ko siya. Basta ninang ako niya na. Nakangiting sabi ni Erica. Ngunit sa likod ng kasiyahang yun, bumalik ang takot kay Janine. Wala siyang kakayahang alagaan ng sanggol at alam niyang hindi magiging maganda ang buhay nito kung sa kanya ito lalaki. Sa ilalim ng manipis na trapal na itinayo ni Erica bilang pansamantalang silungan, yakap-yakap ni Janine ang kanyang sanggol na mahimbing na natutulog. Ngunit sa bawat mahina nitong iyak, parang sinasakal ang puso niya ng pangambang hindi niya kayang alisin. Alam niyang gutom na ang bata, ngunit wala siyang maibigay na gatas. Walang kakayahan ng katawan niya na tugunan ang pangangailangan ng kanyang anak. Erica, anong gagawin ko? Walang gatas na lumalabas sa akin. Tanong ni Janine sa nanginginig na boses. Hindi ko rin alam. Hindi pa naman ako nagbubuntis eh. Pero huwag ka mag-alala. May natitira pa akong barya sa kinita ko sa kalakal kanina. Bibili ako ng gatas. Dito ka lang ha. Maging si Erica ay taranta na rin. Ngunit dahil kulang ang pera ni Erica para makabili ng gatas at feeding bottle, kaya kahit masakit ang katawan mula sa panganganak, naglakad si Janine sa kalsada habang karga ang kanyang anak upang mamalimos. Iilan lamang ang nag-abot ng barya at karamihan ay hindi siya pinapansin. Ang ilan ay tinitingnan pa siya ng may panghuhusga, pero hindi yun alintana ni Janine. Mas mahalaga ang kaligtasan ng kanyang anak kaysa sa dignidad niyang matagal nang nawala sa kanya. Pagbalik nila sa ilalim ng tulay, binuksan ni Erica ang maliit na pakete ng gatas na nabili nila mula sa nalikom nilang pera at tinimpla yon sa feeding bottle at saka pinadede sa sanggol. Sa wakas suminto ng anak ni Janine sa pag-iyak. Kahit papano ay nakaramdam si Janine ng kasiyahan at kaunting kapayapaan. Janine, ano nga palang ipapangalan mo sa baby mo? Siguro Angel, kasi siya ang angel natin eh. O kaya Veronica, para tunog mayaman na may 100 ektaryang lupa. Pumalakpak pa si Erica habang nakatingin sa sanggol. Hindi agad nakasagot si Janine. Tinignan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Sandaling naglaro sa isip niya mga pangalang minsan niyang pinangarap para sa magiging anak niya. Ngunit mabilis ding naglaho ang mga ito dahil tinabunan niyo ng bigat ng realidad. Hindi ko na siya kailangan bigyan ng pangalan. Mahinang sagot ni Janine. Anong hindi na kailangan? Lahat ng baby kailangan ng pangalan. Naguguluhang tura ni Erica. Hindi na kailangan. Kasi sigurado kung hindi naman siya lalaki sa akin. Malungkot at naluluhang sagot ni Janine. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Erica. Hindi na sinagot ni Janine ang tanong ng kanyang kaibigan. Nanatili siyang tahimik habang pinagmamasdan ang natutulog niyang anak. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung paano niya bubuhayin ang kanyang anak kung siya mismo ay hindi alam kung paano bubuhayin ang kanyang sarili. Sa sandaling yun, bumuo ng pasya si Janine. Isang desisyong alam niyang magpapabago sa kinabukasan ng kanyang anak. Kahit na ang kapalit nun ay ang pagbitaw niya sa responsibilidad bilang isang ina. Isang umaga, nagpaalam kay Janine si Erica na mangangalakal ito. Tumangulang si Janine habang karga ang anak niyang mahimbing na natutulog. Pagkaalis ni Erica, tiningnan ni Janine ang sanggol na nasa kanyang mga bisig.
Ilang ulit siyang huminga ng malalim at pilit na kinalma ang sarili. Alam niyang yun na ang pagkakataon niya upang gawin ang bagay na ilang araw niya nang pinagpaplanuhan. Umalis si Janine at naglakad siya ng malayo habang dala ang kanyang anak at ang bigat ng konsensya sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, ay narating niya ang isang exclusive subdivision. Napansin niyang bukas ang gate at pansamantalang wala ang gwardya. Agad siyang pumasok doon. Nagmamadali ang hakbang niya at hindi na siya lumingon kung naroon na ba ang gwardya sa pwesto nito. Pinigilan ni Janine ang pagpatak ng kanyang mga luha hanggang sa may nakita siyang isang malaking bahay. Huminto siya ron at nakita niya ang mataas na gate na bakal na tila simbolo ng buhay na gusto niyang ibigay sa kanyang anak. Isang buhay na ligtas at sagana, malayo sa gutom at kahirapan. Maingat na inilapag ni Janine ang sanggol sa tapat ng gate. Binuksan niya ang manipis na kumot na nakabalot sa anak at hinalikan nito ng mariin. Anak, patawarin mo si nanay ha. Hindi ko kayang ibigay ang buhay na nararapat para sa'yo. Pero alam kong dito, magkakaroon ka ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Umiiyak na bulong ni Janine habang hinahaplos ang maliit na mukha ng sanggol. Nanginig ang mga kamay ni Janine habang inilalagay niya ang isang bote ng gatas sa tabi ng bata. Bago pa magbagong isip ay agad nang nagtago si Janine sa isang bakanting lote na hindi kalayuan mula sa bahay. Nagtago siya sa likod ng malalaking halaman habang pilit na pinigilan ng sarili na bumalik at kunin ang anak. Maya-maya, bumukas ang malaking gate ng bahay. Isang babae na maganda at elegante ang lumabas. Halatang nagulat ito nang makitang sanggol sa labas ng gate. Agad nito yung kinuha at luminga sa paligid saka muling pumasok sa bahay na dala na ang sanggol. Mula sa kanyang pinagtataguan, tumulo ang mga luha ni Janine. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Patawarin mo ko anak. Mahal na mahal kita. Mahinang sabi ni Janine habang sinusundan ng tingin ng babae na kumuha sa kanyang anak. Nang mawala na ang babae sa kanyang paningin, ay naglakad na si Janine palayo. Ang bawat hakbang niya ay parang may dumudurog sa kanyang puso. Ngunit pinilit niyang lakasan ng loob. Para sa anak niya, kailangan niyang tanggapin na hindi na sila muling magkikita. Pagbalik ni Erica mula sa pangangalakal ay masaya itong lumapit kay Janine habang bitbit ang ilang piraso ng tinapay at isang pakete ng gatas. Naka-jackpot ako ngayon, Janine. May natira pa sa pera ko kahit bumili ako ng tinapay at gatas ni baby. Masiglang wika ni Erica habang inilalapag ang mga dala. Nakita ni Janine ang pagtataka sa mukha ni Erica nang hindi nito makita ang anak niya. Teka, nasaan ang baby mo? Tanong ni Erica nang may bahagyang pagtataka. Hindi sumagot si Janine. Tahimik siyang nakatingin sa malayo at nagkunwaring walang narinig. Janine, tinatanong kita, nasaan ang baby mo? Ulit ni Erica. Halatang nag-aalala na ito. Lumapit ito kay Janine at marahang hinawakan ang balikat niya. Hindi pa rin sumagot si Janine. Sa halip, yumuko siya upang ikubli ang kanyang emosyon. Janine, ano ba? Sagutin mo ako. Anong nangyari sa anak mo? Nasaan siya? Bahagyang tumataas ang boses ni Erica. Halatang nawala na ito ng pasensya sa pananahimik ni Janine. Napilitang tumingin si Janine kay Erica. Ngunit nanatili ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Kahit na sa loob niya ay parang binabayo ang puso niya ng sakit at pagsisisi. Wala na siya. Huwag mo na siyang hanapin. Malamig na tugon ni Janine. Ano? Anong ibig mo sabihin na wala na siya? Naguguluhang tanong ni Erica. Pinaampun ko na siya. Hindi ko siya kayang buhayin kaya ginawa ko yun. Sagot ni Janine. Paano mo nagawa yun sa anak mo? Saan mo siya pinaampun? Tanong ni Erica. Hindi mo na kailangang malaman. Sagot ni Janine. Pinanatili niya ang malamig na tono ng boses niya. Nasa matinong pag-iisip ka ba, Janine? Anak mong pinamigay mo. Kung ayaw mo siyang alagaan, sa akin mo na lang sana siya binigay. Galit na sigaw ni Erica. Nanatiling walang sagot si Janine. Nakatitig lamang siya sa kawalan. Sa kanyang isipan,
Paulit-ulit na bumabalik ang eksenang iniwan niya ang kanyang anak sa gate ng malaking bahay na yon. Sabihin mo sa akin kung nasan siya, Janine. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa nating kunin. Pilit ni Erica. Huwag ka na magsayang ng oras, Erica. Ginawa ko lang kung ano mas makakabuti sa anak ko. Mariing sagot ni Janine. Hindi mo man lang ba naisip kung anong mararamdaman ng anak mo na lalaki siya na hindi kasama ang totoo niyang ina? Anong klase kang nanay, Janine? Halos naiiyak na sabi ni Erica. Pakiramdam ni Janine ay libu-libong kutsilyo ang sumasaksak sa kanyang puso sa sinabi ng kanyang kaibigan. Ngunit pinilit niya pa ring magmukhang walang pakialam. Wala nang nagawa si Erica kundi ang iwanan si Janine at nang wala na si Erica ay doon lang pinakawala ni Janine ang mga luha na kanina pa niya pinipigilang bumagsak. Mabilis na lumipas ang 15 taon at mabilis din na nagbago ang buhay ni Janine. Hindi na siyang dating Janine na namamalimos at nakatira sa kalye. Meron na siyang malaking bahay na nakatayo sa isang eksklusibong subdivision. Nagmamay-ari na siya ng mamahaling damit, bag, sapatos at mga alahas. Nakakapunta na rin siya sa iba't ibang bansa anumang oras niya gustuhin. Hindi naging madali ang pag-ahon ni Janine mula sa kahirapan. Nagsimula siya bilang isang trabahadora sa isang pabrika sa Maynila. Araw-araw siyang gumigising noon na maaga upang magtrabaho. Nagsumikap siya upang makaipon at makakain ng sapat. Sa pabrika, nakilala ni Janine si Danilo, ang anak ng may-ari nito. Sa simula akala niya ay isa lamang itong mayamang lalaki na walang pakialam sa mga ordinaryong taong kagaya niya. Ngunit nagkamali siya. Si Danilo ay mabait, mapagkumbaba at laging magiliw sa mga empleyado. Madalas nitong kausapin si Janine noon kaya naging magkaibigan sila. Sa paglipas ng mga buwan, ang simpleng pagkakaibigan nila ay nauwi sa mas malalim na relasyon. Hindi naging madali para kay Janine ang tanggapin ang pagmamahal ni Danilo dahil nahihiya siya sa kanyang nakaraan. Ngunit pinatunayan ni Danilong hindi mahalaga ang nakaraan ni Janine upang makatanggap siya ng tunay na pagmamahal. Nang magpakasal sila, unti-unting nagbago ang buhay ni Janine. Ibinigay ni Danilo ang lahat sa kanya. Tinuruan siya nitong humarap sa lahat ng may kumpiyansa sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman ay may isang bagay na nais sina Janine at Danilo. At yon ay ang magkaroon sila ng sarili nilang anak. Sa loob ng maraming taon, nagdaan sila sa maraming proseso at pagsubok upang magkaroon ng anak. Ngunit lahat ay nauwi sa kabiguan. Kaya kahit gaano pa kaganda ang buhay ni Janine, ay may isang bahagi ng puso niya ang nanatiling malungkot. At yon ay dahil sa anak na iniwanan niya noon. Isang umaga, tahimik na nagkakape si Janine sa veranda ng kanilang malaking bahay. Nakatanaw siya sa malawak na hardin na puno ng magagandang bulaklak. Mula roon ay isang mamahaling sasakyan ang nakita niya na nagpark sa harapan ng kanyang bahay. Nakita niyang bumaba sa sasakyan ang kaibigan niyang si Erica. Nakita ni Erica si Janine at masaya itong kumaway. Maya-maya lang ay nakaupo na si Erica sa harapan ni Janine. Nang umangat sa buhay si Janine, ay hindi niya kinalimutan si Erica. Tinulungan niya ito hanggang sa makapagpatayo ito ng sarili nitong negosyo. Binalikan din niya ang kanyang pamilya na maganda na rin ang buhay ng dahil sa kanya. Ay, ang blooming mo ngayon ha. Iba na talaga kapag may dilig. Pabirong wika ni Erica. Puro ka talaga kalokohan. Kumusta na nga palang restaurant mo? Tanong ni Janine sa kaibigan. Okay na okay. Makakapagpatayo na ulit ako ng isa pang branch sa Cebu. Pero hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa'yo, Janine. Kaya thank you talaga. Tugon ni Erica. Ano ka ba? Kahit tinulungan kita, kung hindi mo naman pinagsumikapan ng negosyo mo, walang mangyayari. Kaya malaking bahagi pa rin ng tagumpay mo ang sipag at tiyaga mo, Erica. Nakangiting wika ni Janine. Basta, lahat ng meron ako ngayon dahil sa'yo. Pero may iba ako. Nasaan pala si Danilo? Bakit parang wala yata siya rito? Tanong ni Erica. Nasa Africa siya ngayon. Kaalis lang niya kagabi. Sagot ni Janine. Ano namang ginagawa niya ron? Tanong ni Erica. Bakasyon lang. Sabi niya gusto niya makita ang savanna at wildlife.
Pero alam mo naman, masyado siyang hands-on sa negosyo kahit nasa bakasyon. Kaya siguradong kahit nagbabakasyon siya, magtatrabaho pa rin yun. Sagot ni Janine sabay buntong hininga. Napatitig si Erica kay Janine ng matagal. Maya-maya ay bigla itong nagtanong. Janine, parang malungkot ka. May problema ka ba? Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Janine bago siya muling sumagot. Naalala ko ang anak ko, Erica. Pakiramdam niya ay may kung anong bumara sa lalamunan niya nang sabihin niya yon. Hanggang ngayon pala'y naaalala mo pa rin siya. Malungkot na wika ni Erica. Araw-araw ko siyang naiisip. Palagi ko siyang naaalala. Lalo na ngayon na hindi kami nagkakaroon ng anak ni Danilo. Baka ito na ang karma ko. Dahil iniwan ko siya, hindi na ako binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkaanak ulit. Naluluhang wika ni Janine. Hinawakan ni Erica ang kamay ni Janine. Janine, hindi pa huli ang lahat para itama mong lahat. Bakit hindi mo siya hanapin? Mayaman ka naman na ngayon at may kakayahan kang alagaan siya kung gugustuhin mo. Magiging maganda na ang buhay niya sa'yo. Suhestyon ni Erica. Umiling si Janine. Hindi ko kayang gawin yun, Erica. Paano kung galit siya sa akin? Paano kung hindi niya ako matanggap bilang ina dahil sa ginawa ko sa kanya? Nahihiya ako sa ginawa ko noon sa kanya. Nakayukong wika niya. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kung mahal mo talaga ang anak mo, gagawin mong lahat para makilala ka niya. Sagot ni Erica. Sana nga ganun kadali. Wika ni Janine habang walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi talaga magiging madali ang lahat. Pero ikaw ang nanay niya at kahit iniwanan mo siya nun, may karapatan ka pa rin sa kanya. At kung ano man ang sasabihin niya o maging reaksyon niya kapag nakilala ka niya, tanggapin mo na lang. Payo ni Erica kay Janine. Nagtagal pa ang usapan nila hanggang sa kahit paano'y nabawasan ang bigat ng loob ni Janine. Alam niyang may punto si Erica. Pero alam din niyang hindi magiging madali ang hakbang na yon. Nang umalis na si Erica ay nakita ni Janine ang kanyang refleksyon sa malaking salamin sa sala. Ang babaeng nakita niya ay masaya sa panlabas, ngunit may puwang pa rin sa loob ng puso. Sa sandaling yun, hindi napigilan ni Janine ang isipin ng anak na iniwan niya. Umaasa siyang muli pa rin silang magsasama upang maiparamdam niya rito ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Magdamag ng pinag-isipan ni Janine kung hahanapin niya ang kanyang anak. Nang magising siya kinaumagahan, ay pumasok na lang sa isip niya na yun na ang tamang panahon para magkita sila. Naghanap agad siya ng isang private investigator at hindi naman siya nahirapan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Janine at nagpunta siya agad sa opisina ng private investigator na kanyang nakausap sa telepono. Doon na ibinigay ni Janine sa private investigator ang lugar kung saan niya iniwan ang kanyang anak. Nangako kay Janine ang private investigator na gagawin nito ng mabilis ang trabaho nito. Makaraan ng isang linggo, muling nagkita si Janine at ang private investigator. Inabot nito kay Janine ang isang makapal na envelope. Mrs. Ramirez, good news. Bungad ng private investigator. Ang anak niyo ay legal ng inampo na mag-asawang Alicia at Luis Avellino. Nakatira pa rin sila sa parehong bahay kung saan mo siya iniwan noon. Hindi nakapagsalita si Janine. Humigpit ang hawak niya sa envelope habang nakikinig sa bawat sinasabi ng private investigator. Crystal ang pangalan ng anak mo. Nag-aaral siya sa isang exclusive private school. Nakita ko naman na maayos ang buhay niya. Pero base sa mga nakalap kong impormasyon, mukhang kulang siya sa atensyon mula sa mga magulang at palagi siyang may ginagawang hindi maganda sa school. Pagpapatuloy ng private investigator. Bahagyang bumigat ang dibdib ni Janine. Ang isang bahagi nito ay masaya dahil ligtas at maayos ang buhay ng anak niya. Ngunit ang kaisipang kulang ito sa pagmamahal ay nagdulot ng matinding kirot sa kanyang puso. Kinabukasan, nagpunta si Janine sa subdivision kung saan niya iniwan noon ang kanyang anak. Habang nagmamaneho, bumalik sa kanya ang alaala ng araw na iniwan niya ang kanyang anak sa lugar na yon. Tumigil siya sa tapat ng malaking bahay. Mula sa loob ng kotse, sinilip niya ang mataas na gate na hindi nagbago. Maya-maya ay biglang bumukas ang gate at lumabas ang isang itim na kotse. Agad niyang naisipang sundan yon. Habang sinusundan ng kotse ay mabilis ang tibok ng puso ni Janine.
Ilang beses niyang gustong tumigil at bumalik. Ngunit ang kuryosidad at pananabik ang nag-udyok sa kanya na magpatuloy. Malakas ang pakiramdam niyang nasa kotse na yon ang kanyang anak. Ang kotse ay huminto sa harap ng isang malaking gusali, isang eksklusibong paaralan na kilala para lamang sa mga mayayaman. Nagpark si Janine sa di kalayuan at tahimik na nagmasid. Mula sa kotse na kanyang sinundan ay bumaba ang isang babaeng nakasuot ng school uniform. Ang buhok nito ay maayos na nakapusod at ang katawan nito ay balingkinitan. Sa tansya niya, ito ay nasa edad na 15 taon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Janine habang pinagmamasdan ang batang babae. Hindi niya maipaliwanag, ngunit alam niya sa kanyang puso, yun ang kanyang anak. Gusto niyang bumaba ng kotse. Gusto niyang lapitan ang anak niya at yakapin, ngunit nanatili siyang nakaupo habang naninikip ang kanyang dibdib sa kaba. Napaluha si Janine habang patuloy na nakamasid kay Cristel na naglalakad na papasok sa eskwelahan. Cristel, anak ko. Mahinang bulong ni Janine habang pinupunasan ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi pa rin magawang kumilos ni Janine. Ang bigat ng nakaraan at ang takot sa kung paano siya tatanggapin ng anak niya ang pumigil sa kanya na lapitan nito at magpakilala na siya ang totoo nitong ina. Pasensya ka na anak sa pag-iwan ko sa'yo. Sana dumating ang araw na magkakaroon ako ng lakas ng loob na magpakilala sa'yo. Bulong ni Janine at pinaandar niya na paalis ang kanyang sasakyan. Sa kabila ng lungkot ni Janine ay lamang pa rin ang kanyang kasiyahan dahil nakita niya na ang kanyang anak makalipas ang napakahabang panahon. Nagkaroon siya ng kaunting pag-asa na magagawa pa niyang itama ang mga naging pagkakamali niya noon. Mula nung makita ni Janine si Cristel ay hindi na ito naalis sa kanyang isipan. Tuwing pipikit siya, ang mukha ng batang babae ang sumisilip sa kanyang alaala. Ang paraan ng paglalakad nito, ang inosenteng ngiti, at ang lukso ng dugo na kanyang naramdaman. Isang gabi, nagkita sina Janine at Erica sa isang coffee shop sa Tagaytay. Madalas nila yung gawin para makapag-usap sila at makapag-bonding na rin. Kumusta ka na, Janine? Ano nang bagong balita sa'yo? Tanong ni Erica. Tumingin si Janine sa kanyang kaibigan. Nagkaroon siya ng pagdadalawang isip kung sasabihin niya ba ritong nahanap niya na ang kanyang anak. Naku, hindi ko gusto yung tingin mo sa akin ha. Ano, may problema ba? Tanong ni Erica. Nakita ko na siya. Tura ni Janine. Sino? Tanong ni Erica. Si Cristel, ang anak ko. Nagpatulong ako sa isang private investigator. Doon pa rin pala siya nakatira sa bahay kung saan ko siya iniwan. Tugon ni Janine. Talaga? Oh, anong nangyari sa pagkikita nyo? Anong sabi niya? Sinabi mo bang ako ang una niyang ninang? Excited at masayang sambit ni Janine. Malungkot na umiling si Janine. Nakita ko lang siya pero hindi ko siya nilapitan at kinausap. Napayuko siya matapos yung sabihin. Grabe ka naman. Ilang taon mong hindi nakasama ang anak mo tapos hindi mo man lang kinausap? Irap ni Erica. Hindi ko kaya, Erica. Nahihiya ako. Baka magalit siya sa akin. Baka itaboy niya lang ako. Malungkot na wika ni Janine. Janine, ikaw ang totoo niyang nanay. May karapatan kang lumapit sa kanya. Ano namang masama kung subukan mo? Ani Erica. Sandali nga. Ano nga ulit pangalan ng anak mo? Cristel, di ba? Tanong ng kanyang kaibigan. Oo, Cristel Avellino. Tugon ni Janine. Sandali lang. Sagot ni Erica sabay kuha ng cellphone nito. Pagkaraan ng ilang segundo, ngumiti si Erica at pinakita kay Janine ang profile ni Cristel sa isang social media app. Ang ganda pala ng anak mo, Janine. Kamukha mo. Sabi ni Erica habang pinapakita ang screen ng cellphone nito. Nagpatuloy si Erica sa pagtingin ng account ni Cristel. Habang nag-i-scroll si Erica, napansin nito ang isang post mula sa account ni Alicia Avellino, ang umampon kay Cristel. Janine, tignan mo to oh. Naghahanap yung yung hindi totoong nanay ni Cristel ng yaya para kay Cristel. Bongga ha? Mayaman talaga sila, sabi ni Erica. Napatitig si Janine sa post na yon. Biglang nagliwanag ang kanyang mukha nang may umusbong na ideya sa kanyang utak. Erica, alam ko na ang gagawin ko.
Nakangiting sambit ni Janine. Gagawin saan? Tanong ni Erica habang nakakunot ang noo. Para mapalapit ako sa anak ko. Magiging yaya ako ni Cristel. Tugon ni Janine. Malakas na tumawa si Erica pero agad din itong tumigil nang mapansin ang seryosong ekspresyon ni Janine. Nagbibiro ka lang, di ba? Tanong nito. Hindi ako nagbibiro. Mag-a-apply ako bilang yaya niya. Seryosong sagot ni Janine. Janine, ano ka ba? Seryoso ka talaga? Mayaman ka na. Bakit mo kailangang gawin yan? Parang hindi na bagay sa'yo. Hindi makapaniwalang wika ni Erica. Hindi mo naiintindihan, Erica. Gusto ko lang mapalapit sa anak ko sa paraan na maaalagaan ko siya, pero hindi niya malalaman na ako ang totoo niyang ina. Sagot ni Janine. Naku, bahala ka nga. Kung yan ang trip mo, support na lang ako sa'yo. Natatawa at naiiling na sambit ni Erica. Agad na sinimulan ni Janine ang paghahanda para sa pag-a-apply niya bilang yaya ng sarili niyang anak. Sa loob ng kanyang malaking kwarto ay abala si Janine sa paglalabas ng mga mumurahing damit mula sa isang paper bag. Kinuha niya ang isang simpleng blouse at lumang palda na binili niya sa ukay-ukay kanina lang. Ang mga yun ay malayong malayo sa mga mamahaling damit na karaniwan niyang sinusuot. Hindi ako pwedeng magmukhang mayaman. Mahinang bulong niya sa sarili habang iniinspeksyon ang mga damit. Kailangan ko magmukhang ordinaryo para hindi nila ako mahalata. Lumapit siya sa salamin at tiningnan ang sarili. Napangiti siya dahil alam niyang malapit na niyang makasama si Cristel. Matapos yun ay kinuha niyang cellphone at binuksan ang messenger app. Natagpuan niya ang profile ni Alicia Avellino. Agad siyang nag-type ng mensahe dito na nakita niya ang post nito at interesado siyang mag-apply bilang yaya ng anak nito. Pinindot niya ang send button at naghintay ng reply. Hindi pa man lumilipas ang 5 minuto ay tumunog na ang cellphone ni Janine. Kinabahan siya nang makita na tumatawag si Alicia. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Hello, ikaw ba yung nag-a-apply na yaya? Tanong ni Alicia mula sa kabilang linya. Opo, Ma'am Alicia, ako po yun. Sagot ni Janine nang may paggalang. Nabasa ko ang message mo. Kailangan namin ng kasambahay pero importante sa akin ang malinis na record at mahaba ang pasensya. May experience ka na ba sa ganitong trabaho? Tanong ni Alicia. Opo, ma'am. Sanay po ako mag-alaga ng bata at maglinis ng bahay. Sagot ni Janine. Mabuti naman. Sagot ni Alicia. Kung ganun, pumunta ka na lang dito bukas ng umaga para makapag-usap tayo ng personal. Ipapaliwanag ko na rin ang mga gawain mo. Isasend ko na lang sa iyo ang address ng bahay namin. Maraming salamat po, ma'am. Magkita po tayo bukas. Masayang wika ni Janine. Matapos ang tawag, napabuntong hininga siya. Ang kaba niya ay biglang napalitan ng kasiyahan dahil talagang malapit niya nang makilala si Cristel. Cristel, anak. Malapit na tayong magkita. Mahinahong bulong ni Janine. Nang sumunod na araw ay nagtungo na si Janine sa bahay ni na Alicia. Suot ang simpleng puting blouse at lumang palda. Bumaba si Janine mula sa taxi sa harap ng malaking gate ng bahay ni na Alicia. Tiningnan niya ang engranding tahanan at napalunok. Pilit niyang kinalma ang sarili dahil sa kinakabahan siya. Nag-doorbell siya at makalipas ang ilang sandali ay binuksan niyo ng kasambahay. Matapos niyang magpakilala sa kasambahay, ay pinapasok na siya nito at anito ay kanina pa siya hinihintay ni Alicia. Pinaupo muna si Janine ng kasambahay sa may sala. Maya-maya ay lumabas si Alicia mula sa dining area na nakasuot ng eleganting kaswal na damit. Maaliwalas ang mukha nito at may ngiti habang naglalakad papalapit kay Janine. Mabilis na tumayo si Janine. Ikaw si Janine, tama? Tanong ni Alicia. Opo, Ma'am Alicia. Sagot ni Janine at bahagyang yumuko bilang respeto. Maupo ka. Anyaya ni Alicia. Pag-usapan natin ang trabaho mo. Umupo si Janine ng maayos habang ang kabang kanina pa niya nararamdaman ay bahagyang naibsan dahil naramdaman niyang mabait si Alicia. Ganito ang magiging trabaho mo. Ang pangunahing tungkulin mo ay ang mag-alaga kay Cristel. Ikaw ang personal na yaya niya. Ikaw ang mag-aatid sa kanya sa school tuwing umaga, hihintayin siya habang nasa school siya, at mag-aatid pabalik dito sa bahay. Panimula ni Alicia. Kaya ko po yun, ma'am.
Nakangiting sagot ni Janine. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ay biglang may bumaba mula sa hagdan. Si Cristel na nakasuot ng malinis na school uniform at may bitbit na bag. Halos tumigil ang mundo ni Janine nang makita ang kanyang anak ng malapitan. Cristel, halika rito. Tawag ni Alicia. Naglakad si Cristel palapit, pero halata sa mukha nito ang pagkairita. Ano na naman, Mami? Tanong nito. Ipapakilala ko lang ang bago mong yaya, Cristel. Si Janine. Siya mag-aalaga sa'yo mula ngayon. Ani Alicia. Tiningnan ni Cristel si Janine mula ulo hanggang paa. Hindi magtatagal yan. Kagaya lang din siya ng mga naging yaya ko before. Malamig nitong sabi bago tumalikod at naglakad palabas ng bahay. Halos sumikip ang dibdib ni Janine sa narinig. Gusto niyang yakapin ang anak at ipaliwanag ang lahat. Pero pinigilan niya ang sarili. Tiningnan niya si Cristel habang naglalakad palayo. Pasensya ka na kay Cristel, ha? Sabi ni Alicia at bahagyang natawa. Ganyan talaga yon. Pero kapag nakilala ka na niya, sigurado ko magbabago rin siya. Ayos lang po, ma'am. Nauunawaan ko po. Tugon ni Janine sabay ngiti. Tumango si Alicia at muling ngumiti. Kung ganon, maaari ka na magsimula bukas ng umaga. Maraming salamat po. Sagot ni Janine. Habang palabas ng bahay, pilit na pinigilan ni Janine ang kanyang luha. Sa kabila ng masungit na pagtanggap ni Cristel, alam niyang yun na ang simula ng pagkakataon niyang bumawi rito at maalagaan ito. Kinagabihan, bumalik agad si Janine sa bahay ni na Alicia dala ang isang bag na naglalaman ng kanyang mga damit at ilang personal na gamit. Dinala siya ni Alicia sa magiging kwarto niya. Katabi lang yun ang silid ni Cristel at merong isang pinto na nagkokonekta sa kwarto nito at sa kwarto niya. Yun ay upang kapag kailangan si Cristel ay madali itong makakapunta kay Janine. Kinaumagahan, maagang nagising si Janine sa tunog ng alarm clock sa maliit na bedside table sa kanyang kwarto. Pinagmasdan niya sandali ang paligid ng kanyang simpleng kwarto. May malinis na kama, maliit na aparador at isang pintong nagkokonekta sa kwarto ni Cristel. Lumapit siya sa connecting door at dahan-dahang kumatok. Cristel, gising na. Kailangan na natin maganda para sa school. Tawag niya sa malumanay na boses. Walang sagot. Napabuntong hininga si Janine bago marahang binuksan ang pinto. Nakita niya si Cristel na nakabaluktot sa ilalim ng kumot. Lumapit siya at marahang inaplos ang braso ng kanyang anak. Cristel, kailangan mo nang gumising. Papasok ka pa sa school. Gising ni Janine. Ano ba? Ang aga-aga pa eh. Reklamo ni Cristel at padabog na bumangon. Hindi tumingin si Cristel kay Janine at diretso itong naglakad papasok sa banyo. Ire-ready ko ng breakfast mo sa baba habang naliligo ka, ha? Sabi ni Janine sabay ngiti. Pagkatapos ng agahan, sumakay na sina Janine at Cristel sa kotse kasama ang personal driver ni Cristel. Naupo si Cristel sa likod at naging abala agad ito sa cellphone habang si Janine ay nasa tabi nito. Kapag may pagkakataon ay sinusulya pa ni Janine ang kanyang anak dahil hindi siya makapaniwalang kasama niya na ito makalipas ang 15 taon. Pagdating sa school, bumaba si Cristel na hindi man lang lumingon kay Janine. Tiningnan ni Janine ang anak habang naglalakad yun palayo. Sanayan lang yan, Janine. Ganyan talaga si Cristel pero mabait naman yun. Tura ng driver kay Janine. Ngumiti si Janine at nagpaalam sa driver na sa labas ng school na lang siya maghihintay kay Cristel. Lumabas siya ng kotse at naglakad-lakad malapit sa school gate. Naghanap siya ng masisilungan habang hinihintay ang oras ng uwian ni Cristel. Makalipas ang ilang oras ng paghihintay ni Janine, ay lumabas na si Cristel mula sa school kasama ang mga kaibigan nito. Agad itong sumakay sa kotse kaya sinundan agad ito ni Janine doon. Kumusta ang school, Cristel? Tanong ni Janine nang magkatabi na sila sa likod ng sasakyan. Hindi sumagot si Cristel. Bagkus ay naglagay ito ng earphone sa tenga at ipinaramdam sa kanyang hindi ito interesado na makipag-usap sa kanya. Araw ng Sabado, walang pasok sa school si Cristel kaya inisip ni Janine na maghapon niyang makakasama ang anak sa bahay. Habang nasa kusina siya at nakikipagkwentuhan sa isang kasambahay na si Olga, ay dumating si Alicia na nakabihis na maganda. May hawak itong cellphone at mukhang nagmamadali.
Janine, may biglaan akong business meeting mamaya. Hindi ko na masasamahan si Crystal sa mall. Ikaw na lang ang sumama sa kanya, ha? Bili ni Alicia. Opo, Ma'am Alicia. Sagot ni Janine. Paalis na ako ngayon. Huwag ka na magbihis. Ikaw na ang bahala mag-explain sa kanya. Kailangan ko na talagang umalis eh. Ani Alicia at tumalikod na ito para umalis. Nauna nang sumakay si Janine sa sasakyan. Doon na niya hinintay si Cristel. Ilang sandali lang ay bumukas ang pinto at bumungad si Cristel. Bumaka sa mukha nito ang gulat nang makita si Janine. Oh, akala ko si Mami ang kasama ko. Anong ginagawa mo rito? Iritableng tanong ni Cristel. May biglaan siyang meeting, kaya ako na lang munang sasama sa'yo. May nahong sagot ni Janine. Hindi sumagot si Cristel at sumakay na ito. Nang umaandar na ang sasakyan, ay nagsimulang kausapin ni Janine si Cristel. Cristel, naalala ko lang, nung unang kita mo sa akin, sabi mo hindi ako magtatagal. Bakit mo nasabi yon? Tanong ni Janine. Walang sagot na nakuha si Janine. Nanatiling walang imik si Cristel na parang wala itong narinig. Hindi pa rin sumuko si Janine. Kumusta naman ang mami at daddy mo? Mabait ba sila sa'yo? Tanong ni Janine. Ate Janine, kasama ba sa trabaho mo magtanong na magtanong? Inis na sagot ni Cristel. Natigilan si Janine ngunit nanatili siyang kalmado. Pasensya ka na. Gusto lang kita makilala ng mabuti. Napapahiyang tugon ni Janine at hindi na siya sumubok na kausapin pa ito hanggang sa makarating sila sa mall. Pagdating sa mall, agad na dumiretso si Cristel sa mga tindahan ng damit at accessories. Kinuha nito ang kung ano-anong mga gamit, mga damit, sapatos at ilang mamahaling accessories. Lahat ng yun ay binigay nito kay Janine upang bitbitin. Pakiingatan ha, mahal na mga yan. Sabi ni Cristel habang patuloy na namimili. Sa kabila ng malamig na pakikitungo ni Cristel, ay masaya pa rin si Janine dahil kasama niya ito. Habang naglalakad ay pinagmamasdan ni Janine si Cristel, ang paraan ng paggalaw nito at maging ang paraan ng pagsasalita nito. Sa kabila ng masungit na pakikitungo ni Cristel, ay nakita niya ang sarili niya sa bata. Hapon na nang makabalik sila sa bahay. Inihatid lang ni Janine ang mga pinamili ni Cristel sa kwarto nito at bumaba siya sa kusina. Nakita niyang ilang hugasin sa lababo kaya naisipan niyang hugasan ng mga yon. Tutal ay wala naman siyang ginagawa. Habang nasa harap ng lababo ay lumapit si Olga kay Janine. Nako, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Hindi mo trabaho yan. Saway ni Olga kay Janine. Okay lang Ate Olga, wala naman akong ginagawa eh. Nagkulong na naman kasi si Crystal sa kwarto niya. Nakangiting tugon ni Janine. Ikaw talaga, kumusta naman ang ilang araw mo bilang yaya ni Crystal? Tanong ni Olga sabay lagay ng kamay sa bewang. Okay naman Ate Olga, pero parang mahirap yata pakisamahan si Crystal. Sagot ni Janine nang may bahid ng pag-aalala sa boses. Tumawa si Olga ng mahina. Nako, sanay na ako sa batang yun. Talagang pasaway si Crystal. Paanong pasaway? Curious na tanong ni Janine. Paano ilang beses nang napapatawag sina Ma'am Alicia at Sir Louis sa school ni Crystal dahil sa mga reklamo? Pero kadalasan si Ma'am Alicia lang ang nakakapunta. Si Sir Louis halos hindi mo makikita dito. Palaging nasa ibang bansa kasi busy sa negosyo. Paliwanag ni Olga. Bakit kaya ganun si Crystal? Tanong ni Janine. Spoiled kasi. Lahat ng gusto binibigay. Pero sa totoo lang, Janine, baka kaya ganun si Crystal ay dahil kulang siya sa atensyon ng mga magulang niya. Sagot ni Olga sabay buntong hininga. Palaging busy sina Ma'am at Sir. Wala talagang oras para tutukan yung bata. Kaya lumaki siyang, alam mo na. Tumango si Janine. May naramdaman siyang kirot sa dibdib habang iniisip ang sitwasyon ng anak. Kaya pala ganun. Masungit po ba talaga siya sa lahat? Tanong niya. Naku, oo. Sa mga naging yaya niya, masungit din yun. Kaya nga halos walang nagtagal eh. Kaya hindi ako magtataka kung ikaw hindi rin magtagal dito. Pabirong sabi ni Olga. Bago pa makasagot si Janine ay biglang bumukas ang pinto at bumungad si Cristel. Nakataas ang kilay nito sa kanilang dalawa.
Narinig ko ang pangalan ko. Pinag-uusapan niyo ba ako? Hindi kayo binabayaran dito para magchismisan, ha? Mataray na sabi ni Cristel. Cristel, hindi ka naman namin pinagchichismisan. Nagkukwentuhan lang kami. Kalmadong sagot ni Janine. Whatever! Mataray na sagot ni Cristel bago padabog na umalis. Mas lalong nalungkot si Janine para sa anak niya. Sa kabila ng magandang buhay ni Cristel ay malinaw na may kulang dito. Ang pagmamahal at atensyon na dapat natatanggap nito mula sa mga tumayong magulang nito. Isang hapon, sa labas ng school ni Cristel ay tahimik na nakaupo si Janine sa mahabang bangko sa ilalim ng puno ng akasya. Ilang oras na rin siyang naroon habang inaabangan ang paglabas ni Cristel. Maya-maya ay natanong niya na si Cristel na naglalakad palabas ng paaralan. Napansin niyang hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang isang binatilyong estudyante na mestizo at matangkad. Nang makita siya ni Cristel ay lumapit ito sa kanya kasama ang lalaking estudyante. Mauna ka nang umuwi, Ate Janine. May pupuntahan kami ng boyfriend ko. Sabi ni Cristel. Naniga si Janine. Ang salitang boyfriend ay nagbigay ng bigat sa kanyang dibdib na parang isang malaking bato. Para bang bumalik siya sa kanyang nakaraan nung halos nasa edad pa siya ng kanyang anak. Cristel, hindi pwede. Kailangan na nating umuwi. Baka hanapin ka ng mami mo kung hindi kita kasamang umuwi. Tutol ni Janine. For sure, wala pa si mami pag uwi ko. Saka hindi mo ba naiintindihan? Sinabi ko nang mauna ka na. May lakad kami ni Josh. Sabi ni Cristel sabay irap. Hindi pwede, makinig ka sa akin. Madiing sabi ni Janine. Bakit ka ba nakikialam? Saka bakit mo ako pinagbabawalan? Nanay ba kita? Bulyaw ni Cristel kay Janine. Parang tumigil ang mundo ni Janine sa mga salitang yon. Ang bawat salita ni Cristel ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa kanyang puso. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang yakapin ang anak at ipaliwanag ang lahat. Ngunit hindi niya nagawa. Hindi na hinintay ni Cristel na magsalita pa si Janine. Sumakay na ito sa isang motorsiklo na minamaneho ng lalaki na sinabi nitong boyfriend nito. Hindi na nagawa pang pigilan ni Janine ang dalawa nang umarangkada na ang motorsiklo palayo. Naiwang nakatayo si Janine at wala siyang nagawa kundi panoorin ang papalayong si Cristel. Hindi na niya napigilan ang lumuha. Cristel, sana alam mo kung gaano kita gustong protektahan. Ayokong maranasan mong pinagdaanan ko. Ayokong magkamali ka tulad ko. Bulong ni Janine. Gabi na ngunit wala pa si Cristel sa bahay. Nakaupo si Janine sa gilid ng sopa sa sala habang si Alicia ay palakad-lakad. Hawak nito ang cellphone at paulit-ulit na tinatawagan si Cristel, ngunit ayon dito ay hindi nito makontak ang anak nito. Diyos ko, ano na naman bang kalokohan ang ginawa ng batang yon? Puno ng pag-aalalang tura ni Alicia. Tumigil ito sa paglalakad at humarap kay Janine. Janine, bakit mo siya pinayagang sumama sa boyfriend niya? Ano bang iniisip mo? Galit na tanong ni Alicia. Ma'am, hindi ko po siya pinayagan. Pinagbawalan ko po siya. Sinabi ko po na hindi siya pwedeng sumama. Pero hindi po siya nakinig sa akin eh. Sabi niya hindi ako ang nanay niya kaya wala akong karapatang pagbawalan siya. Sagot ni Janine sa mababang boses. Eh bakit hindi mo siya sinundan? Bakit hindi mo man lang ginawa ang lahat para pigilan siya? Tanong ni Alicia. Sorry po, ma'am. Sabi na lang ni Janine habang pinipigilan ang luha. Umupo si Alicia sa sofa at napailing ito. Napakapasaway talaga ng batang yun. Janine, paano kung may masamang mangyari kay Cristel? Wala akong tiwala sa Diyos na yun nung una pa lang. Paano kung... Hindi na tinapos ni Alicia ang sasabihin at napabuntong hininga na lang ito. Sa sandaling yon ay hindi na iwasan ni Janine na sisihin ang sarili. Alam niya rin kung nag-aalala si Alicia kay Cristel, ay sigurado siyang mas matindi ang pag-aalala niya dahil siya ang tunay na ina nito. Patuloy nilang sinubukang tawagan si Cristel, ngunit naka-off na ang cellphone nito. Ang buong bahay ay nabalot ng takot at pag-aalala para kay Cristel. 11:00 na ng gabi pero hindi pa rin umuwi si Cristel. Sa kwarto ni Janine ay hindi siya mapakali. Minuminuto niyang sinusubukang tawagan si Cristel. Nagbabaka sakali siyang makakausap niya ito ngunit bigo pa rin siya. Halos mabaliw na siya sa pag-aalala.
Kung ano-ano nang hindi magagandang senaryo ang tumatakbo sa utak niya na pilit niyang inaalis. Sa gitna ng pag-aalala, biglang tumunog ang cellphone ni Janine. Agad niya yung kinuha at nakita ang pangalan ni Cristel sa screen. Kulang na lang ay tumalo ng puso niya sa sobrang saya. Cristel, sa wakas tumawag ka rin. Nasaan ka ba? Nag-aalala kaming lahat sa'yo. Halos maiyak na bungad ni Janine sa tawag ng anak. Ate Janine, pwede mo ba ako sunduin? Humahagulgol na tanong ni Cristel sa kabilang linya. Bakit ka umiiyak ha? Nasaan ka? Nanginginig sa kaba na boses ni Janine. Nasa labas ako ng convenience store sa tapat ng Aurora Street. Sagot ni Cristel sa pagitan ng mga hikbi. Sandali, tatawagan ko mami mo para masabihan ko siya. Tura ni Janine. Lalabas na sana siya ng kwarto upang puntahan si Alicia nang muling magsalita si Cristel. Wag! Mariing putol ni Cristel. Ayoko malaman ni mami ang nangyari sa akin. Gusto ko ikaw lang ang sumundo sa akin. Dugtong pa nito. Okay, sige. Pupunta na ako dyan. Huwag kang aalis kung nasan ka ha. Mabilis na wika ni Janine at naputol na ang tawag. Dali-daling nagbihis si Janine at nagbadaling lumabas ng bahay. Wala siyang kotse, kaya kinailangan niyang mag-commute. Habang nasa biyahe, hindi maalis sa isip niya ang kung anumang nangyari kay Cristel. Hindi maalis ang pag-aalala sa kanya, lalo na't umiiyak si Cristel nang makausap niya yun sa cellphone. Pagdating sa convenience store, agad niyang nakita si Cristel na nakaupo sa isang bangko sa labas. Mukha itong kawawang-kawawa. Magulo ang buhok nito, namumugto ang mga mata at mukhang galing sa matinding pag-iyak. Cristel! Tawag ni Janine at mabilis siyang lumapit sa kanyang anak. Agad na tumayo si Cristel pagkakita kay Janine. Labis na nagulat si Janine nang bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Cristel at humagulgol ito ng iyak. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa niyang yakapin ang kanyang anak. Labis na ninamnam ni Janine ang sandaling yon. Hinagod ni Janine ang likod ni Cristel. Tahan na, nandito na ako. Uuwi na tayo. Sa bahay na tayo mag-usap. Pagpapakalma niya rito. Tumango si Cristel habang patuloy na nakayakap sa kanya. Sa sandaling yun, pakiramdam ni Janine ay siya na ang pinakamasayang tao sa buong mundo dahil sa wakas ay naramdaman na niya ang init ng yakap ng kanyang nag-iisang anak. Pagdating ni na Janine at Cristel sa bahay, ay tahimik silang pumanik sa ikalawang palapag kung saan naroon ang kwarto ni Cristel. Pagpasok nila sa silid ni Cristel, ay magkatabi silang naupo sa gilid ng malambot na kama. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila bago nagtanong si Janine. Ano ba talagang nangyari? Bakit ka umiiyak kanina? Pero kung ayaw mong sagutin, okay lang. Si Josh kasi, plano lang naman namin na manood ng sine at kumain sa labas. Ang sabi niya simpleng date lang. Okay naman nung una, masaya. Pero pagkatapos naming manood ng sine, bigla niya sinabi na mag-check-in kami sa isang motel. Tumigil sandali sa pagkukwento si Cristel. Siyempre hindi ako pumayag kasi alam ko kung anong gusto niyang gawin namin. Sinabi ko sa kanya na hindi ko yung gagawin kasi bata pa kami. Tapos anong ginawa niya? Tanong ni Janine. Hinawakan niya ang isang kamay ni Cristel dahil nakita niyang naluluha ito. Nagalit siya. Sinabi niyang boring daw ako, na hindi ko raw siya mahal kasi ayaw kong ibigay ang gusto niya. Tapos ibinaba na lang niya ako kung saan at iniwan. Sa puntong yun ay tuluyan ng umiyak si Cristel. Pinunasan ni Janine ang luha ng kanyang anak gamit ang kamay. Cristel, tama ang ginawa mo. Tama na hindi ka pumayag sa gusto niya. Ipinakita mo na may halaga ka at alam mong limitasyon mo. Huwag mo nga hayaang may sino mang pipilitin kang gawin ang ayaw mo. Aniya at matipid siyang ngumiti. Pero bakit ganun? Akala ko mahal niya ako. Pero bakit niya ako pinipilit sa bagay na ayaw ko pang gawin? Tanong ni Cristel. Minsan, hindi porkit sinasabi ng tao na mahal ka nila, totoo na yun. Mahalaga na maging maingat ka sa mga taong pagbibigyan mo ng tiwala. Alam mo ba, may panahon din sa buhay ko na nagtiwala ako sa maling tao. Panimulang wika ni Janine. Nag-angat ng tingin si Cristel. Ano pong nangyari? Tanong nito. Nagkaroon ako ng nobyo nung kabataan ko. Akala ko siya na.
Nagtiwala ako. Naniwala ako sa mga pangako niya. Pero nang mabuntis ako, bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Iniwan niya ako sa panahon na kailangan ko siya. Malungkot na kwento ni Janine. Kung ganun, may anak ka pala, Ate Janine? Hindi makapaniwalang tanong ni Cristel. Oo, meron. Inaalagaan siya ng nanay ko sa probinsya. Mahal na mahal ko ang anak ko pero dahil sa mga nangyari, kailangan ko magtrabaho dito para suportahan siya. Pagsisinungaling ni Janine kahit ang totoo ay nais na niyang aminin kay Cristel na siya ang totoong ina nito. Ikinwento ko sa iyo ang experience ko kasi gusto kong matutunan mo ang leksyong hindi ko agad natutunan noon. Mas mabuting mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. May tamang panahon para sa lahat, pati na sa pag-ibig. Dugtong pa ni Janine. Ate Janine, pwede bang huwag mong sabihin kay Mami ang nangyari? Nakikiusap na wika ni Cristel. Oo naman, pangako, sikreto lang natin to. Ngumiti ng malaki si Janine. Oo nga pala ate, sorry kung ang sama-sama ng trato ko sa'yo noon. Ang dami kong nasabi na hindi maganda. Pero ngayon, napagtanto ko na ikaw lang ang nandyan para sa akin. Kahit na sandali pa lang tayong magkakilala. Wika naman ni Cristel. Hindi napigilan ni Janine ang sarili na mapaluha. Niyakap niya si Cristel ng mahigpit. Okay lang, naiintindihan ko ang pinanggagalingan mo. Ang mahalaga, okay na tayo ngayon. Tura ni Janine habang umiiyak. Sa yakap na yon ay mas naramdaman ni Janine ang tunay na koneksyon nila ng kanyang anak. Kinaumagahan, tumulong si Janine sa paghahanda ng almusal. Naroon na si Alicia at si Cristel na lamang ang hinihintay nito. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating na si Cristel. Hindi ito makatingin kay Alicia nang umupo ito. Good morning, Mami. Nakayukong bati ni Cristel. Sabihin mo nga, Cristel, bakit napaka-late mong umuwi kagabi? Tinawagan kita pero hindi ka sumasagot. Magsabi ka ng totoo sa akin at ayoko magsisinungaling ka na naman. Mataas ang boses na wika ni Alicia. Hindi nakasagot si Cristel. Tumingin ito kay Janine na parang humihingi ng saklolo sa kanya. Sa pagkakataon na yon ay alam na ni Janine ang kanyang sasabihin. Excuse me po, Ma'am Alicia. Singit ni Janine habang naglalagay ng kape sa harap ni Alicia. Nung tulog na po kayo ay tumawag sa akin si Cristel gamit ang cellphone ng kaibigan niya. May ginawa po silang group project na mga kaklase niya, kaya medyo ginabi po siya. Tumawag naman po siya sa akin para magpasundo. Nagtaas ng kilay si Alicia at tumingin kay Cristel. Group project? Totoo ba yon, Cristel? Akala ko ba si Josh ang kasama mo? Tanong nito. Opo, Mami. Kasama po namin si Josh sa group project. Hindi ko na lang po sinabi kay Ate Janine nang sunduin niya ako kasi gusto ko lang siyang inisin. Nalobat lang po ang phone ko kaya hindi niyo po ako matawagan. Mabilis na sagot ni Cristel. Pinagmasdan muna ni Alicia ang anak na tila sinusuri kung totoo ang sinabi nito. Matapos ang ilang sandali ay tumango ito. Next time, siguraduhin mong fully charged ang phone mo bago ka umalis. Ayoko nang nag-aalala ako sa'yo. Tura ni Alicia. Yes, Mami. Sorry po. Sagot ni Cristel. Lihim na nagkatinginan sina Janine at Cristel. Nakita niya ang pasasalamat sa mukha nito na labis na nagpasaya sa kanyang puso. Simula noon ay mas lalo pang naging malapit si Cristel kay Janine. Nakikipag-usap na ito sa kanya kapag meron siyang tanong at hindi na rin siya nito sinusungitan. Doon na pagtanto ni Janine na atensyon lang talaga ang kailangan ni Cristel. Uhaw ito sa pakiramdam na merong tao na may pakialam dito kaya naman ipinaramdam niya sa kanyang anak na kakampi siya nito at mahal na mahal niya ito. Gaya na lang ng araw ng Sabado na yon, niyaya ni Janine si Cristel na magpunta sa mall. Magkahawak kamay pa sila habang naglalakad. Nang makakita si Cristel ng isang butik, ay niyaya siya nito na pumasok doon. Ate Janine, dito tayo. Ibibili kita ng damit. Masiglang yaya ni Cristel. Nako, Cristel, wag na. Okay na ako sa mga damit ko. Saka mukhang mahal dyan eh. Nahihiyang tanggi ni Janine. Ngayon ka pa ba tatanggi sa akin? Sige ka, magtatampo ko sa'yo. Saka gusto ko meron akong gift sa'yo. Giit ni Cristel at tuluyan na siya nitong hinila papasok sa butik. Habang nag-iikot sila,
Hawak ni Cristel ang ilang piraso ng damit na pinili nito para kay Janine. May mga blouse, palda, at ilang pares ng simpleng pantalon. Subukan mo ito, Ate Janine. Ani Cristel sabay abot ng isang peach-colored na blouse kay Janine. Nag-alangan si Janine pero ayaw niyang sumama ang loob ni Cristel kaya sinunod niya na lang ito. Paglabas ni Janine mula sa fitting room ay napangiti si Cristel. Ang ganda! Bagay na bagay sa'yo, ate! Mukha ka ng mayaman! Masayang sabi ni Cristel. Natawa si Janine. Ano ba, Cristel? Huwag ka maingay, nakakahiya. Sa bagay naman talaga sa'yo yung damit eh. Tara na, ako magbabayad ng lahat ng mga damit na napili ko para sa'yo. Wika ni Cristel. Pag-uwi nila sa bahay ay naabutan nila si Alicia sa sala habang nakatutok sa laptop. Umangat ang mukha nito at tumingin kina Janine at Cristel. Hawak ni Janine ang ilang shopping bags na naglalaman ng mga damit na binili ni Cristel para sa kanya. Oh, saan kayo galing? Kaya pala wala kayong dalawa, magkasama pala kayo. Tanong ni Alicia. Sa mall po, Mami. Sagot ni Cristel sabay upo sa tabi ni Alicia. At ano naman mga pinamili nyo doon? Usisa ni Alicia. Ibinili ko si Ate Janine ng mga bagong damit. Napansin ko kasi na luma na ang mga damit niya eh. Masiglang sagot ni Cristel. Talaga? Mukhang close na talaga kayo ng Ate Janine mo ah. Nakangiting wika ni Alicia. Oo naman, Mami. Narealize ko kasi na mabait talaga si Ate Janine. Kaya walang reason para sungitan ko siya. Tura ni Cristel. Napangiti si Janine habang pinipigilang mapaiyak dahil sa kanyang narinig. Isang gabi, nakahiga na si Janine sa kanyang kama. Nakatalikod siya sa pinto. Nagbabasa siya ng isang libro habang nagpapaantok. Maya-maya ay nakarinig siya ng mahinang katok sa pinto ng kanyang kwarto. Bumangon siya at nang buksan niya yon, ay nakita niya si Alicia. Ma'am Alicia, may kailangan po ba kayo? Tanong ni Janine. Pwede ba kita makausap sandali? Tanong ni Alicia. Oo naman po, ma'am. Pasok po kayo. Sagot ni Janine. Tumabi si Janine para bigyang daan si Alicia na makapasok sa kanyang kwarto. Naupo si Alicia sa upuang malapit sa kama habang si Janine ay umupo sa gilid ng kama. Janine, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Panimula ni Alicia. Magpasalamat po para saan? Nagtatakang tanong ni Janine. Napansin ko kasi na parang nagbago si Cristel simula nang dumating ka rito sa bahay namin. Dati napakahirap niyang pakisamahan. Sa totoo lang, marami nang naging yaya si Cristel, pero wala kahit isa sa kanilang nakasundo niya. Paliwanag ni Alicia. Ma'am, mabait naman po talaga si Cristel. Siguro po ang kailangan lang niya isang taong handang umintindi sa kanya. Wika ni Janine. Alam mo, Janine, minsan naiisip ko baka kaya siya nagiging pasaway ay dahil kulang siya sa atensyon. Alam kong may pagkukulang ako bilang ina pero mahirap. Malungkot na sabi ni Alicia. Ma'am, kung hindi niyo po mamasamain, sa tingin ko po, tama kayo. Ramdam ko po na gusto ni Cristel ng mas maraming oras mula sa inyo. Pero alam ko rin po na mahal ka niya. Mahinahong paliwanag ni Janine. Napayuko si Alicia at huminga ng malalim. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko talaga na ako mismo mag-alaga kay Cristel. Pero kailangan namin mag-asawa na tutukan ng negosyo. Para rin naman sa kinabukasan ni Cristel ang lahat ng ginagawa namin. Sabi ni Alicia. Ma'am, naiintindihan ko po na mahalaga ang negosyo. Pero minsan po ang simpleng oras na magkasama kayo ni Cristel ay napakalaking bagay na po yun para sa kanya. Hindi po kailangang araw-araw. Basta maramdaman lang niyang nandyan kayo para sa kanya. Wika ni Janine. Napabuntong hininga si Alicia. Ang hirap, Janine. Ang hirap pagsabayin. Hinawakan ni Janine ang kamay ni Alicia. Kaya niyo po yan. Kahit maliit na pagbabago lang po sa oras niyo, malaking bagay na po yun para kay Cristel. Siguro po kahit sa simpleng dinner o sa kwentuhan bago matulog. Aniya sabay ngiti. Salamat, Janine. Hindi ko akalaing sa'yo ko pa maririnig ang mga ganyang payo. Ang swerte namin na ikaw ang napili namin para maging yaya ni Cristel. Nakangiting sambit ni Alicia. Salamat din po sa tiwala niyo. Parang anak na rin po kasi ang turing ko kay Cristel eh. Masayang tura ni Janine.
Tumayo si Alicia at niyakap si Janine. Bagay na bihira nitong gawin. Alam mo Janine, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa anak ko. Nagpaalam si Alicia matapos nila mag-usap. Naiwan si Janine sa kanyang kwarto. Tahimik ngunit may ngiti sa kanyang labi. Kahit papaano, nagkaroon siya ng pagkakataong makapagbigay ng gabay sa tunay niyang anak at sa ina nito. Isang umaga, nagtungo si Janine sa tapat ng pinto ng silid ni Cristel habang dala niya ang mga bagong tiklop na damit nito. Kumatok siya roon ng marahan. Cristel, nandyan ka ba? Nandito na ang mga damit mo. Tawag ni Janine. Ilang saglit bago bumukas ang pinto ay nakita niyang parang namumutla si Cristel. Pagpasok ni Janine, dumiretso siya sa closet upang ilagay ang mga damit ni Cristel. Habang inaayos ang mga damit, ay may naamoy siyang kakaiba. Parang amoy ng sigarilyo. Saglit siyang tumigil at bumaling kay Cristel na tahimik na nakaupo sa kama. Cristel, may naamoy akong sigarilyo. Naninigarilyo ka ba? Kalmadong tanong ni Janine. Biglang umikot ang mga mata ni Cristel. Ha? Siyempre hindi, Ate Janine. Tanggi nito sabay ngiti. Naglakad-lakad si Janine at napansin niya ang mga abo sa sahig malapit sa bintana. Sigurado ka bang hindi ka naninigarilyo? Ulit ni Janine sa tanong niya. Hindi sumagot si Cristel kaya lumapit na rito si Janine. Sige nga, amuyin ko ang bibig mo. Sabi ni Janine. Ate, ano ba? Protesta ni Cristel. Pero wala itong nagawa nang lumapit si Janine at inamoy niya ang bibig nito. Huwag ka na magsinungaling, Cristel. Amoy sigarilyo ang bibig mo. Seryosong sabi ni Janine. Napatungo si Cristel. Ate, sorry. Sinubukan ko lang kasi sabi ng kaibigan ko masarap daw manigarilyo. Nahihiya nitong sabi. Cristel, hindi totoong kaibigan ang nagtuturo sa'yo ng masamang bagay. Ang totoong kaibigan, iingatan ka at hindi ka iimpluwensya ng masama. Paliwanag ni Janine. Alam mo ba kung gaano kasama ang epekto ng paninigarilyo? Hindi lang sa baga mo, kundi pati na rin sa buong kalusugan mo. At higit sa lahat, hindi mo kailangan ng bisyo para magmukhang cool o para tanggapin ka ng ibang tao. Ate Janine, sorry talaga. Promise hindi ko na uulitin. Pangako ni Cristel. Siguraduhin mo, Cristel. Ayoko masaktan ng mami mo kung malalaman niya to. Pero dahil nagtitiwala ako sa'yo, hindi ko sasabihin sa kanya. Kapag inulit mo to, pasensyahan tayo. Isusumbong na talaga kita sa mami mo. May himig ng pananakot na sabi ni Janine. Promise ate, hindi na ako magsisigarilyo kahit kailan. Sabi ni Cristel na may kasama pang pagtaas ng kanang kamay. Sige na, lalabas na ako. Field trip mo pa nga pala bukas. Mamayang gabi, ihahanda ko na ang mga dadalin mo. Pagkasabi nun ni Janine ay lumabas na siya ng kwarto ni Cristel. Kinabukasan, maaga pa lang ay abala na si Janine sa pag-check ng mga gamit ni Cristel na dadalhin nito sa field trip. Ate Janine, wag mo nang i-check ang mga gamit ko. Kagabi pa lang chine-check mo na yan eh. Biro ni Cristel sabay kuha sa bag nito. Sigurado ka ba talaga na ayaw mo kong sumama? Para naman may mag-aalaga sa'yo dun. Tanong ni Janine. Ate, gusto ko naman ma-enjoy kasama ang mga kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, okay? Malambing na wika ni Cristel. Sige na nga, pero mag-ingat ka ha. Tumawag ka agad kung may problema. Paalala ni Janine. Okay ate, alis na ako. Magpahinga ka na muna ngayon kasi wala kang babantayan. Sabi ni Cristel at niyakap muna nito si Janine bago lumabas ng bahay. Aakyat na sana si Janine sa kwarto niya sa itaas nang biglang humarang si Alicia sa harapan niya. Agad niyang napansin ang galit sa mukha nito na nagbigay sa kanya ng kaunting kaba. Janine, pwede ba tayo mag-usap? Seryosong tanong ni Alicia. Tungkol po saan? Tanong ni Janine. Iniabot ni Alicia ang isang puting envelope kay Janine. Kinuha agad yun ni Janine. Ano po ito? Nagtatakang tanong ni Janine. Pinaiimbestigahan ko ang lahat ng pumapasok na kasambahay sa bahay na ito, lalo na yung mga hindi dumaan sa agency. At ikaw, Janine, pinaimbestigahan din kita. Tugon ni Alicia.
Nanlamig ng gusto si Janine sa narinig niya. Tila alam niya na kung ano ang susunod na sasabihin ni Alicia. Alam ko na kung sino ka. Alam ko nang ikaw ang totoong ina ni Cristel. Deklara ni Alicia. Napalunok si Janine. Hindi siya makapagsalita at halos mabingi siya sa sariling tibok ng kanyang puso. Tinitigan siya ni Alicia at halatang pinipigilan nito ang galit. Bakit ka nagpanggap na kasambahay? Mayaman ka na, di ba? Tanong nito. Ginawa ko to para makasama si Cristel. Hindi ko balak sirain ang buhay niya, Ma'am Alicia. Wala akong intensyon na agawin siya sa'yo. Gusto ko lang siyang makilala kahit bilang yaya niya lang. Sagot ni Janine. Hindi ako naniniwala. Hindi ba't narito ka para kunin siya? Para guluhin ang buhay niya? Huwag kang magkunwari, Janine. Maganda na ang buhay ng anak mo na iniwan mo noon. Ano pang gusto mo? Sigaw ni Alicia. Hindi ko ginusto na iwan si Cristel. Labag yun sa kalooban ko. Napilitan lang ako noon dahil sa kalsada ako nakatira. Hindi ko kayang buhayin si Cristel noon. Pero ngayon, gusto ko lang siyang makasama. Paliwanag ni Janine. Tumawa ng mapait si Alicia. Mula nung iwan mo siya sa harapan ng gate ng bahay na ito, nawalan ka na ng karapatan bilang ina niya. Dapat hindi ka na nagpakita pa! Halos maiyak na si Alicia ng sandaling yon. Hindi napigilan ni Janine ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Wala akong balak na kunin siya sa iyo at hindi ko balak ipaalam sa kanyang totoo. Sana wag mo ipagdamot ang karapatan kong makita siya. Naalagaan siya kahit na hindi niya alam kung sino talaga ako. Garal-galang boses na sabi ni Janine. Hindi ka na kailangan ni Cristel. Umalis ka na rito, Janine! Mariing wika ni Alicia sabay talikod. Walang nagawa si Janine kundi humagulgol. Hindi niya inasahang agad na malalaman ni Alicia ang totoo at ganoon ang magiging reaksyon nito. Matapos yon ay inayos na ni Janine ang kanyang mga gamit. Nanginginig ang mga kamay niya habang inilalagay ang mga damit niya sa isang bag. Labag sa kalooban niya ang umalis, ngunit naisip niya ang mga sinabi ni Alicia. Sa tingin niya ay tama ito. Maganda na ang buhay ni Cristel at hindi na siya nito kailangan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at lumabas ng kwarto. Nakita niya si Alicia sa sala na nakaupo sa sofa. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Ma'am Alicia, gusto ko lang magpasalamat sa pag-aalaga niyo sa anak ko. Isa lang po ang hihingin ko. Bigyan niyo po siya ng oras para hindi niya na yun kailangang hanapin sa iba. Aalis na po ako. Umiiyak na wika ni Janine. Hindi niya na hinintay na magsalita si Alicia at tuluyan na siyang lumabas ng bahay. Pagdating ni Janine sa kanyang sariling bahay ay ibinagsak niya ang bag sa sahig at tuluyang humagulgol. Sa bawat hikbi ay naramdaman niya ang sakit sa muli niyang pag-iwan sa kanyang anak sa pangalawang pagkakataon. Alam niyang hindi niya kaya ng mga oras na ito nang siya lang, kaya kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Erica. Agad namang sinagot ni Erica ang tawag niya. Sinabi niya kay Erica ang kailangan niya na makakausap at nang malaman nitong nasa bahay lang siya ay sinabi ni Erica ang pupunta na ito roon. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na si Erica. Agad itong pumasok at nakita si Janine nakaupo sa sofa habang umiiyak. May pag-aalalang lumapit ito sa kanya. Anong nangyari, Janine? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Erica habang bakas ang pag-aalala sa mukha. Hindi na napigilan ni Janine ang damdamin niya at tuluyang nagkwento habang patuloy sa pag-iyak. Alam na ni Alicia. Alam na niya na akong totoong ina ni Cristel. Pinaalis niya na ako sa bahay nila, Erica. Wala na akong karapatang makasama ang anak ko. Hindi ko man lang nasabi kay Cristel ang totoo. Hagulgol niya. Hinawakan ni Erica ang kamay ni Janine. Janine, alam kong mahal na mahal mo si Cristel, kaya dapat ay pinaglaban mo siya. Sabi ng kanyang kaibigan. Ang sakit-sakit. Gustong-gusto ko siyang makasama. Gusto kong marinig na tawagin niya akong nanay. Pero imposible lang mangyari yun. Patuloy na iyak ni Janine. Nandito ako, Janine. Hindi ka nag-iisa.
Alam ko na mahal mo si Cristel, pero darating din ang tamang panahon, hindi man ngayon pero balang araw, magkakaroon ka ng pagkakataon na maging bahagi ng buhay niya. Kailangan mo lang maghintay. Tura ni Erica. Huminga ng malalim si Janine habang pilit na pinalalakas ang sarili. Salamat, Erica. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sambit ni Janine. Ano pat naging magkaibigan tayo, di ba? Ani Erica sabay yakap sa kanya. Habang magkasama sila sa sala, naramdaman ni Janine ang bahagyang ginhawa sa puso niya. Alam niyang mahirap ang laban, pero sa tulong ni Erica, alam niyang hindi siya nag-iisa sa pinagdaraanan niya. Ilang araw na ang lumipas simula nang umalis si Janine sa bahay ni na Alicia, ay hindi pa rin nabawasan ang kanyang kalungkutan. Mas lalo pa nga yung lumalala dahil nasanay siya na araw-araw niyang nakakasama si Cristel. Isang umaga, nakaupo sa sofa sa may sala si Janine habang nakatulala nang marinig niya ang pagtunog ng doorbell. Hinayaan niya ang kasambahay niya ang magbukas ng gate. Makalipas ang ilang sandali, ay labis siyang nagulat nang makita niya sina Cristel at Alicia na pumasok sa kanyang bahay. Napatayo si Janine mula sa pagkakaupo. Alicia? Cristel? Anong ginagawa niyo rito? Gulat niyang tanong. Matipid nang umiti si Alicia. Kailangan niyo mag-usap ni Cristel, Janine. Iiwan ko muna kayo para makapag-usap kayo ng maayos. Sabi ni Alicia bago tumalikod at naglakad palabas ng bahay. Hindi na nakapagsalita si Janine habang pinapanood ang pag-alis ni Alicia. Bumaling siya kay Cristel na naglalakad na palapit sa kanya. Cristel, ano nangyari? Bakit kayo nandito? Nagtatakang tanong ni Janine. May nakita akong envelope sa kwarto ni Mami. Naglalaman yun ng impormasyon tungkol sa'yo. At nalaman ko na ikaw pala ang totoo kong nanay. Naluluhang panimula ni Cristel. Parang tumigil ang mundo ni Janine sa sinabi ni Cristel. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang matagal niya ng lihim dito ay tuluyan ng nabunyag. Inamin na sa akin ni Mami na ampun lang ako. Sinabi niya rin na iniwanan mo ko noon sa labas ng bahay namin. Pagpapatuloy ni Cristel. Napapikit si Janine at pilit na nilalabanan ng pagluha. Pero bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Totoo ba ang lahat ng yon? Tanong ni Cristel. Tuluyan ang nalaglag ang mga luha nito. Oo, anak. Ako ang totoo mong nanay. Sa wakas ay naamin na ni Janine. Biglang lumuhod si Janine sa harapan ni Cristel at hinawakan niya ang mga kamay nito. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko kung iniwan kita noon. Hindi ko ginustong gawin yun pero wala akong magawa. Napakahirap ng buhay ko noon. Ayokong lumaki ka sa kahirapan kasama ako. Humahagulgol na paghingi ng tawad ni Janine. Patuloy lang sa pag-iyak si Janine. Hindi siya makatingin ng diretso kay Cristel. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo kasi nahihiya ako sa ginawa ko sa iyo. Natatakot ako na galit ka sa akin, anak. Maiintindihan ko kung hindi mo ko kayang patawarin. Patuloy na iyak ni Janine. Tahimik na tumingin si Cristel kay Janine. Pero sa halip na magalit, nakita niya ang pagmamahal sa mga mata ng kanyang anak. Hindi ako galit sa iyo, sabi ni Cristel, pabulong ngunit puno ng emosyon. Sinabi sa akin ni Mami ang lahat, ang dahilan kung bakit mo ko iniwan. At alam mo, kaya pala hindi ko maramdaman na siya ang tunay kong nanay. Kasi ikaw pala talaga ang nanay ko. Mama, mahal na mahal kita. Nagulat si Janine sa narinig. Naramdaman niya ang bisig ni Cristel na yumakap sa kanya. Niyakap din niya na mahigpit si Cristel at tila hindi niya na gustong pakawalan pa ito. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na marinig yan mula sa iyo, anak. Mahal na mahal din kita. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Janine. Habang yakap ni Janine si Cristel, ay nakita niya si Aliciang nakatayo malapit sa pinto. Lumuluha ito ngunit nakangiti. Hindi man ito nagsasalita,
ay naramdaman ni Janine ang pagsang-ayon nito sa nangyayari. Sa sandaling yun, naramdaman ni Janine ang kapayapaan sa puso niya. Sa wakas, natupad na ang matagal na niyang pinapangarap, ang tanggapin siya ng kanyang anak. Lumapit siya kay Alicia at nagpasalamat. Nang mga sandaling yun, nahanap na ni Janine ang bahagi ng kanyang buhay na matagal niya nang hinahanap, ang maging isang ina sa kanyang anak. Matapos ang lahat ng yon ay natutunan ni na Janine at Alicia na hindi kailanman magiging hadlang ang nakaraan upang makabuo ng isang pamilyang puno ng pagmamahal at pagkakaintindihan. Naging bukas si Alicia na tanggapin si Janine bilang isa pang ina ni Cristel. At si Janine naman ay labis ang pasasalamat dahil nabigyan siya ng pagkakataong bumawi sa kanyang anak. Alam ni Janine na hindi niya na maibabalik ang mga taong hindi niya nakasama si Cristel, ngunit siniguro niyang hindi niya sasayangin ang panibagong pagkakataon upang ipadama kay Cristel ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Sa paglipas ng panahon, naging masaya at buo ang kanilang pamilya. Si Janine ay nagpatuloy sa buhay kasama ang kanyang asawa, habang si Cristel ay lumaki na may dalawang ina na parehong nagmamahal dito. Nagpatuloy sila sa kanilang buhay ng tahimik at mapayapa, at higit sa lahat, puno na sila ng pag-asa para sa mas maliwanag at masayang hinaharap. Wakas!